Init na init ako at hindi ko alam kung bakit. Kahit bukas naman ang bintana at kurtina sa kwarto ko. Maya-maya lang, nakarinig ako ng malakas na sigaw galing sa kapatid kong si Carl. Ate Mars! May aswang! Sa puno ng buko sa tapat ng kwarto mo! Dali-dali akong sumilip sa bintana at nakita ko si Carl na tinuturo yung puno ng buko. Pagtingin ko rito, nanlaki yung mga mata ko nang maaninag ko yung tao sa puno ng buko. Pulang-pula ang mga mata nito. Sa takot ko, dali-dali akong bumaba nito dahil pakaramdam ko ligtas ako sa may baba. Hanggang ang mga narinig ko na lang ay ang mga malalakas na sigaw ni Kakalo. Huwag kang lalabas, Mars! Diyan ka lang! Kami lang bahala rito! Hanggang ang mga sigaw ay napalitan ng tunog ng mga yapak ng habulan at walang humpay na murahan. Tarantado kang hayop ng aswang ka! Huwag kang mamibiktima dito! Papatayin ka namin! Hanggang sa marating na nila ang pinakadulo ng lugar namin sa kakahabol sa aswang na yon. Hanapin nyo! Nandyan lang yon! Kakalo! Wala na rito! Wala na kami makitang bakas niya rito! Imposible namang nawala yon! Nagulat sila dahil nawala yung aswang na nakita namin sa puno ng buko. Hanggang may napansin silang lahat ng isang malaking itim na aso na papalayo. Kakalo! Tingnan mo! Parang ang laking aso naman yun. Saka, paano magkakaaso dyan? Wala namang mga bahay dyan, di ba? Mukhang yun na nga yung aswang. Nagpalitan nyo na siya. Kayang magpalitan nyo ng mga aswang? Oo, kaya nilang magpalit sa mga iba't ibang uri ng hayop. Tulad ng baboy, ramo at aso. Kaya posibleng yun na nga ang aswang. Hindi na nila nagawang mahabol to dahil hindi sila sigurado kung yun ba talaga yung aswang na hinahanap nila. Kinabukasan, naging laman ng usapan sa lugar namin ang nangyaring to. Ang hindi namin alam, ito na pala ang simula ng gabi ng pagdalaw ng mga aswang sa lugar namin. At dito na rin nagsimula ang gabi-gabi naming takot ng mga 5 buntis na nandito. At ang sinisisi ng lahat ay si Weng at si Rose. Dahil sa pagiging gala ng mga to, kaya nasundan at namarkahan sila ng mga aswang. At pati kami ay nadamay. Hanggang isang gabi, yung isa namang nagbubuntis na si Ken ang pinuntahan ng aswang. Sabi niya, inaangat daw ng nilalang na yun yung bubungan nila. Nang malaman ng ilan to, mabilis na rumisponde naman ang mga kalalakihan sa amin. Hanggang napuno ulit ng sigawan at habulan sa lugar namin. Habulin niyo yung aswang! Kailangan nating mapaslang yan para hindi makapangbiktima yung halimaw na yan! Pero masyadong mabilis at matulin yun, kaya wala rin silang nahuli ng gabing to. Simula ng mga pangyayaring to, nagmatsyag na ang mga kalalakihan sa lugar namin tuwing gabi. Umiikot-ikot sila at nagbabantay sa paligid. Dahil dito, naging tahimik ang mga sumunod na isang buwan namin. Huwag kayo masyadong kampante. Sigurado akong naghahanap lang ng tiyempo ang mga yon. Hindi sila titigil hanggat wala silang nakukuwang sanggol o di kaya nakakasipsip ng sariwang dugo nito. Hanggang dumating ang buwan ng October 24, 2008. Alas 2 ng madaling araw nito, pumunta ako sa may kusina dahil nauuhaw ako at magpapakulo sana din ako ng tubig dahil nakaramdam din ako ng gutom. Pagbukas ko ng pinto ng kusina namin, papunta sa may dirty kitchen, tahimik pa ako nitong kumukuha ng tubig sa ref. Pero habang iniinom ko na yung tubig,